Isang magandang araw po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ang ating pong salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Efeso chapter 4 verses 1 to 4. Ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. At mula po sa wikang Ingles ay nais ko pong basahin, ito po'y maikli lamang. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Pagpalain po ng Panginoon muli ang salita niya. Ngayong umaga, ang tema na gusto kong bigyan ng punto ay isang magandang pakiusap. Sino po ang nakikiusap sa atin sa mga talatang ito? Binanggit po doon, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Sino po to? Ang sumulat po ng Efeso at iyan po ay si Pablo. Binanggit po niya na siya na nabilanggo dahil sa Panginoon. Ito po ay isa sa mga sinulat niya habang siya ay nakabilanggo doon sa Roma. At sinulatan niya ang isang iglesia na kanya pong sinimulan at dinisciple. Ang idea po niya na siya na nakaranas ng ganitong pangyayari dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, alam niya kung ano ang buhay ng tinawag ng Panginoon. Alam niya ang buhay ng pagiging isang mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Kaya nga po siya ay malakas ang loob na banggitin ang mga salitang ito sa atin. Ano po ang pinapakiusap niya sa atin? Ang sabi po niya rito, live a life worthy of the calling you have received. Sa Tagalog po ay, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Live a life worthy. Ang nais po niyang bigyang diin sa atin, tayo ng mga tinawag ng Panginoon, ayon sa pagkakatawag sa atin. Ano po ba ang pagkakatawag sa atin ng Diyos? Kung babalikan po natin ang Efeso chapter 1, binanggit po dito na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos, kaya nga po mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Ano po ba yung, minsan gusto lang natin yung word na anak ng Diyos kasi si God ang ating Father, alam natin na siya ang magpo-provide sa atin, na ang isang ama ay nangangalinga, nagpo-provide, kumikilos. Pero bilang anak ay dapat din may role tayo. Hindi lamang yung role ni Lord ang ating pasalamatan, kundi tayo ay hinahamon at tinasabi ni Pablo ngayon na mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ano ba yung dapat pamuhay ng anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang ama. Ang anak ng Diyos ay namumuhay kung paano ang kanyang ama ay namumuhay. Ang anak ng Diyos ay may pag-ibig sa kanyang ama. Ang anak ng Diyos ay sumasamba sa kanyang ama. Yan po yung mga ilan lamang na dapat ay nakikita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Live a life worthy
according to your calling. Ano pa ba ang pagkatawag sa atin na binanggit sa Efeso chapter 1? Ito po ay, tayo po ay tinawag na lumakad ng may kabanalan. We are called ever since to be holy. Sa pagkasimula pa lamang, at kaya nga lamang po ay nasira ito dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo ay ibinalik tayo ng Panginoon sa ganong posisyon. Dahil sa kanyang dugo, sa kanyang pagpapatawad sa atin, dahil sa kanyang habag, tayo ay binalik ng Panginoon sa dating katayuan. Ano po to? Ang buhay na may kabanalan. Hindi po tayo naging banal dahil sa ating sariling mga kagagawan, kundi dahil po sa dugo at pagkilos ni Jesus sa ating buhay, maari po tayo ng mamuhay ng may kabanalan. At ito po ang tinatawag sa atin ngayon. Live a life worthy of the calling. Live a life of holiness. Be ye holy, for I am holy. Sino po nagsasabing ganun? Ang ating Ama, ang ating Diyos. Magpakabanal kayo. Mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon, sa tulong niya. Yan ay ating magagawa. Yan din po, live a life worthy of the calling. Ano po yon? Be forgiving. At saka yung kayo ay mamuhay na pinatawad na sa inyong mga kasalanan. Na dahil kay Kristo ay napatawad na tayo. Tayo ay pinatawad. Paano ba mamuhay ang isang taong pinatawad? Ang isang taong pinatawad ay hindi na muling nagbabalik sa kasalanan. Ang isang taong pinatawad sa kanyang kasalanan ay namumuhay na may pagpapasalamat na siya ay nakalaya sa kasalanan. Ganun dapat ang mangyaring buhay sa atin na pinapakiusap ni Pablo. Let us live a life na pinatawad, isang taong pinatawad. At ang isang taong pinatawad ay punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng pagnanais na hindi na muling balikan ang kasalanang kanyang ipinamuhay noon. Sabi nga ng Panginoong Hesus, huwag tayong tumulad sa isang baboy. Ang baboy ay lilinisin, papaliguan ng kanyang amo. Pagkatapos na paliguan, maya-maya lamang ay babalik na naman at mahihiga doon sa mga dumi na naandun sa kanyang paligid. Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo isang animal. Kundi tayo po ay isang Diyos, hindi po Diyos, isang tao na iniligtas na at pinatawad. Kaya mamuhay ka bilang isang taong pinatawad, punong-puno ng pagpapasalamat, at hindi na muling binabalikan ang kasalanang kanyang napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Dito po sa mga marami pang bagay, live a life worthy of the calling. Tayo ay tinawag bilang isang bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos ay namumuhay ayon sa pagkakatawag ng kanyang Panginoon. Hindi sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan dahil ang kilala niyang Diyos ay ang kanyang Diyos na lumikha, ang Diyos na tumawag sa kanya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan patungo sa kalayaan. Sabi po dito ni Pablo, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ito pa po ang sinasabi niya. Dahil po sa pamumuhay na ginawa sa atin ng Panginoon, maging mapagpakumbaba po tayo. Huwag kang maging mayabang na ikaw ay Kristiyano at iniligtas, kundi sa mga blessing, spiritual blessing na natanggap mo. Ipamuhay mo to na may pagpapakumbaba. Yung spiritual life mo ay huwag mong ipagyabang, kundi ipakita mo to ng buhay na may pagpapakumbaba. Yung patient with one another. Minsan, nakakakita tayo ng ibang mga mananampalataya na may kahinaan o kaya ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tayo ay nagiging mayabang dahil tayo ay iniligtas, pinatawad. Ngunit hindi yan ang pinapakita at sinasabi ng Panginoon, kundi kailangan magpakumbaba tayo kasi alam naman natin na hindi natin natamo to,
ng ating sariling kalakasan, kundi natampon natin to sa tulong lamang ng Panginoon. Kaya kung paano ka mamumuhay, may pagpapakumbaba. And patient with those who are not yet been saved. Patient na ilid mo sila sa Panginoon. Patient with their weaknesses. Patient with their incomings. Yung mga kahinaan nila. Kailangan tayo ay patient kasi ganun din tayo nang galing doon. Ngunit ang Diyos ay naging matyaga sa atin. Tayo din po ay maging matyaga sa ating kapwa. Na kung hindi pa nila ma-attain yung ganitong kalagayan at hindi pa nila makilala ang Panginoon, magtiyaga po tayo na mapakisamahan sila, magtiyaga po tayo na mahalin sila, magtiyaga po tayo na dalhin sila sa Panginoon. Sapagkat ito po ang ninanais ng Diyos sa atin. Sana nga po ay maipamuhay natin ang mga bagay na ito. Itong mga punto na ito, live a life worthy of the calling na sinasabi ng Diyos sa atin. At ito ang pakiusap niya sa atin. Gawin po natin to. Mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. At ito ay magagawa natin sa tulong lamang ng Panginoon. Mamuhay ng may pagpapakumbaba, mamuhay ng may pagtitiis sa iyong kapwa, at may pagmamahal. Pagpalain po tayo ng Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Kanya sa umagang ito. Diyos naming Ama, salamat sa mga ginawa mo sa aming buhay. Ngayon po ay nawa ay palagi naming maalala na mamuhay ayon sa mga pagkatawag mo sa amin. Mamuhay na may pagpapakumbaba, may pagtitiis sa kahinaan ng aming kapwa, at may pagtitiis na may pagmamahal sa isa't isa. Salamat Ama, nawa ang mga paalalang ito, pakiusap na ito sa amin, ay magawa po namin sa tulong mo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you po at ipamuhay natin ang salita ng Diyos.